Buenas e bendecido día con ustedes todos. Yo, si Sara May Biho Cobornia, y ahora vamos a viajar na rehiyon del Calabarzon, in Chabacano. At kung isasali natin ito sa wikang Tagalog, ibig sabihin ay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sara May Biho Cobornia, at ngayon ay ating lakbayin ang rehiyon ng Calabarzon. Ngayong umaga ay aalamin natin kung ano ang matatagpuan sa rehiyong ito, ang kasaysayan, kultura, tradisyon, at likas na yaman nito. Ating himay-himayin ang kagandahan at natatanging katangian ng isang lugar na tanyag sa tawag na Industrial Heartland of the Philippines at isang rehiyon na mayaman sa kultura at kasaysayan. Explora el belleza del Calabarzon. Tuklasin ang kagandahan ng Calabarzon.
Bakit nga ba tinatawag na Calabarzon? Tinawag itong Calabarzon sapagkat ito ay pinagsamang pangalan ng mga probinsyang bumubuo rito. Ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang Calabarzon o Region 4A ay isa sa pinakaunlad at pinakamahalagang rehiyon sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Luzon at malapit sa Metro Manila, kaya't naging sentro ito ng kalakalan at industriya. Kilala ang rehiyong ito bilang Industrial Heartland of the Philippines dahil sa dami ng pabrika, negosyo, at industrial parks na matatagpuan dito, lalo na sa Cavite at Laguna. Maraming malalaking kumpanya ang namumuhunan dito, kaya't nagbibigay ito ng trabaho sa libo-libong Pilipino. Mayaman din ang rehiyon sa kultura at kasaysayan. Sa Laguna ipinanganak ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa Cavite naman, naganap ang maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa, lalo na noong panahon ng Rebolusyon laban sa mga Espanyol. Hindi rin pahuhuli ang Calabarzon sa likas na yaman at turismo. Matatagpuan dito ang tanyag na Taal Volcano sa Batangas, na isa sa pinakakilalang bulkan sa Pilipinas. Bukod dito, mayroon ding magagandang dalampasigan, kabundukan, talon at iba't ibang pasyalan na matatagpuan dito at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ano naman ang panitikan sa rehiyong ito? Ang panitikan ng Calabarzon ay mayaman at makulay dahil sa iba't ibang lalawigan na may kani-kaniyang kultura at tradisyon. Isa sa mga kilalang manunulat sa rehiyong ito ay si Jose Rizal sa Laguna. Siya ang sumulat ng mga nobelang No Le Metangere at El Filibusterismo na nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kalagayan ng bansa noong panahon ng kolonyalismo. Mula naman sa Batangas ay si Francisco Balagtas, ang may akda ng Florante at Laura, isang tanyag na akda sa panitikang Filipino na nagpapakita ng pag-ibig, sakripisyo at kabayanihan. Ilan sa mga uri ng panitikan sa rehiyon ay ang alamat at kwentong bayan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng isang lugar o bagay. Ang tula at awit na kadalasang tumatalakay sa pag-ibig, pananampalataya at bayan. Dula at sanaysay na nagpapahayag ng kultura, paniniwala at kaisipan ng mga mamamayan. Sa kabuuan, ang panitikan ng Calabarzon ay sumasalamin sa pagiging makabayan, malikhain at may malalim na pagmamahal sa kasaysayan at kultura. Ano naman ang kultura at tradisyon sa rehiyong ito? Maraming makukulay na pista at pagdiriwang sa Calabarzon. Isa na rito ang Pahiyas Festival sa Quezon. Ipinagdiriwang ito bilang pasasalamat sa masaganing ani at kilala sa makukulay na dekorasyong keeping na yari sa bigas. At narito ang isang maikling video na nagpapakita ng isang Pahiyas Festival sa Quezon at ito'y ating panoorin. Diba San Isidro Labrador Pahiyas Festival. Pahiyas, tara na, bayan na makulay, sagana aming buhay. Dito sa Lokban Pahiyas, halika na, tayo magsaya, kalimutan ng problema. Rapapahiyas, rapapa, rapapapapa, rapapahiyas, rapapa, rapapa. Rapapahiyas, rapapa, rapapapapa, rapapahiyas, rapapa.
Mayroon ding Anilag Festival sa Laguna na nagpapakita ng produkto, sining at kultura ng lalawigan. At narito din ang isang maikling video ng isang Anilag Festival sa Laguna. Ating panuorin. Tayo na sa Laguna, sama mo na sa Laguna, di natin kayo kumandara, sama ka na. Tayo na sa Laguna, sama mo na sa Laguna, di natin kayo kumandara, sama ka na. Bundok ating sungit, mukirin nating damhin, ating isabat sa sariwang ihip ng hangin, nalalawa kagubatan, tigas yamang iibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. O atin nang libutin, mga lugar na naniningning, siya'y hindi mapipiti, abutin ang ngiti ang dalanhin. Halina't ating subukin mga exciting na gawain, mapalupa, mapatubig, mapahangin, siya kay inain. Tara nang dumukin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Sa Batangas naman, ginaganap ang Sublian Festival, isang relihiyosong pagdiriwang bilang parangal sa mahal na Poong Santa Cruz. At narito ang isang maikling video tungkol sa Sublian Festival sa Batangas. Malaki din ang impluwensya ng Katolisismo sa rehiyong ito. Maraming sinaunang simbahan at tradisyonal na panrelihiyon, lalo na kapag Semana Santa. Sa musika at sayaw, kilala ang subli ng Batangas at ang mga kundiman at awiting bayan na nagpapahayag ng damdamin at pagmamahal sa bayan. Sa pagkain naman, ipinagmamalaki ng rehiyon ang lome at kaping barako ng Batangas, buko pie ng Laguna, at pansit habhab ng Quezon. Sa kabuuan, ang kultura at tradisyon ng Calabarzon ay nagpapakita ng pagiging makadiyos, malikain, masipag, at makabayan ng mga tao sa rehiyong ito. Ngayon ay aalamin naman natin ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga kababaihan sa rehiyong ito. Ang mga tradisyonal na kasuotan sa kababaihan mula sa Region 4A ay kinabibilangan ng Maria Clara, Barot Saya, Filipiniana at Kimuna at Saya. At ang napili kong tradisyonal na kasuotan mula sa Calabarzon ay ang Kimuna at Saya. Ang kimuna ay isang manipis at kadalasang bordadong blusa na karaniwang may kasamang panuelo o panyo sa balikat. Ang saya naman ay isang mahabang palda na ipinapares sa kimuna. Bahagi ito ng kulturang Tagalog sapagkat ang Calabarzon ay isang rehiyong Tagalog. Sumasalamin ito sa tradisyonal na paggamit ng kababaihang Tagalog noong panahon ng mga Espanyol. Ang kimuna at saya ay ginagamit sa mga pista, sayaw, at cultural presentation tulad ng Pahiyas Festival sa Quezon. Hindi lamang ito simpleng kasuotan, kundi sumisimbolo ito sa tradisyon, kultura, kasaysayan, kagandahan,
at identidad ng mga kababaihan mula sa Calabarzon. Sa kabuuan, ang Calabarzon ay isang rehiyon na may mahalagang papel o may malaking papel sa pag-unlad ng Pilipinas. Kilala ito bilang Industrial Heartland of the Philippines dahil sa lakas ng industriya at ekonomiya nito, lalo na sa Cavite at Laguna. Hindi lamang ito sentro ng industriya, kundi tahanan din ng mayamang kultura at kasaysayan. Dito ipinanganak si Jose Rizal at dito din matatagpuan ang Taal Volcano sa Batangas. Mula sa politikan, kultura, tradisyon, hanggang sa likas na yaman at turismo, ipinapakita ng Calabarzon ang pagiging masipag, makadiyos, malikhain at makabayan ng mga mamamayan nito. Sa huli, ipinapakita ng Calabarzon ang pagiging masipag at ipinapakita nito na ang pag-unlad at pagpapahalaga ay maaaring magsama upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan at mas maitaguyod ang mas magandang kinabukasan. At dapat nating tandaan na ang rehiyong ito ay isa sa makulay at mayaman sa mga kultura at kasaysayan na maaari nating matutunan at maaari nating pag-aralan at maaari ding mapagkuhanan natin ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga kasuotan, tungkol sa kanilang mga festival at tungkol sa kanilang mga tradisyon. At dito natin matututunan na ang pagiging masipag, makadiyos, makabayan ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto na dapat nating matutunan bilang kabataan at bilang nangangarap na maging guro sa kalaunang panahon. Sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may nakukuha kayong mahalagang aral mula sa aking iniulat tungkol sa Calabarzon. Na otra vez, yo, si Sara May Biho Cobornia, ta reporta acerca del región conocido como Industrial Heartland of the Philippines, El Calabarzon. Un bendecido día con ustedes todos, mga Nersunians. Sa Tagalog, sa muli, ito po si Sara May Biho Cobornia, nag-uulat tungkol sa rehiyong kilala bilang Industrial Heartland of the Philippines, ang Calabarzon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga Nersunians.